taong 2018, buwan ng Oktubre, sa paanan ng isang 20 metrong bangin sa Mount Makulot. Dalawang bangkay na halos hindi na makilala sa tindi ng pinsala ang natagpuan. Isang mag-asawa at biyenan na namasyal lamang ang naging biktima ng isang nakakagimbal na trahedya. Ang mag-ina ay nahulog mula sa 50 metrong taas ng bangin at agad na binawian ng buhay. Ang tanging nakaligtas, ang manugang, ay humagulgol at sinabing nadulas lamang daw sila habang kumukuha ng litrato. Sa isang liblib na lugar sa bundok na walang saksi at walang CCTV, isinara ng mga pulis ang kaso bilang isang aksidente. Kasama ang 8 milyong pisong insurance, ang babae ay naglaho na parang bula. Ngunit pagkalipas ng 7 taon, isang recorder na naglalaman ng boses ng kanyang asawa ang natagpuan, isinisiwalat ang tunay na salarin. Ito ang desperadong tinig ng isang asawang pinaslang na iniwan niya 7 taon na ang nakalilipas. Ano nga ba talaga ang nangyari sa tuktok ng bangin sa araw na iyon? Ang katotohanang matagal nang nakakubli sa mga pader ay sa wakas ay mabubunyag pagkatapos ng 7 taon. Upang mabigyan ng hustisya ang kalunos-lunos na sinapit ng mag-ina. Bago magsimula ang kwento, mangyaring mag-subscribe, i-like ang video, at mag-iwan ng komento kung saan kayo nanonood. Ang kabutihang loob na iyan ay tiyak na magbabalik bilang malaking biyaya sa inyong pamilya at mga anak. Simulan na natin ang kwento, Mi. Oktubre sa Mount Makulot. Sa paanan ng isang matarik na bangin na may taas na 50 metro. Dalawang bangkay na halos hindi na makilala sa tindi ng pinsala ang natagpuan. Ang pinangyarihan ng krimen ay sa isang di-opisyal na trail sa Mount Makulot, isang malalim na lambak kung saan naganap ang isang karumal-dumal na tanawin. Ang mga rescuer na rumesponde sa tawag ay kinailangan pang gumamit ng mga lubid upang maingat na malapitan ang mga bangkay. Kinumpirma nila na ang dalawa ay mag-ina. Isang lalaki na nasa edad 40 at isang babae na nasa edad 60. Mula sa radyo ng rescuer, isang malamig na boses ang bumasag sa katahimikan ng taglagas. Kinukumpirma ang kanilang pagkamatay. Ibalik natin ang oras, 6 na oras bago ang insidente. Noong ika-4 ng Oktubre, daan lang ban 18:10 ng umaga. Sa ilalim ng maaliwalas na kalangitan, isang itim na SUV ang marahang pumasok sa paradahan sa paanan ng Mount Makulot. Ang bumaba mula sa driver's seat ay isang babaeng nasa huling bahagi ng kanyang 30s, si Isabela Reyes. Siya mismo ang nagbukas ng pinto para sa kanyang asawang si Miguel Santos na nasa passenger seat at sa biyena niyang si Elena Santos na nasa likod. Sa CCTV na nakalagay sa pasukan ng trail, malinaw na naitala ang itsura ng tatlo. Si Isabela ay nakasuot ng makulay na fluorescent hiking gear, nakangiti ng malapad habang nakaakbay sa kanyang biyenang si Elena. Sa unang tingin, para silang isang masayang pamilya na may isang mapagmahal na manugang na nag-aalaga sa kanyang biyenan. Pero iba ang itsura ni na Miguel at Elena. Para silang mga hayop na dinadala sa katayan, nakayuko at mabibigat ang mga paa sa paglakad. Si Elena, naiika-ika dahil sa masakit na binti, ay halos kaladkarin na ng kanyang manugang, habang si Miguel ay sumusunod sa likuran nila na parang isang anino. Nagsimula na ang kanilang pag-akyat. Pagkalipas ng 30 minuto, sa isang matarik na bahagi ng trail, napaupo si Elena habang habol ang kanyang hininga. Dahil sa kanyang arthritis, ang pag-akyat sa Mount Makulot ay parang isang pagpapahirap. Naku, Bel, anak, sobrang sakit na ng tuhod ko, hindi ko na kaya. Pwede bang dito na lang muna tayo magpahinga, tapos bumaba na tayo? Pakiusap ni Elena habang hawak ang kamay ng kanyang manugang. Ngunit si Isabela, habang nagkukunwaring pinupunasan ng pawis ng biyenan, ay mariing itinulak ang likod nito. Nay, ano po ba yang sinasabi nyo? Sabi ng doktor. Kailangan nyo ng maraming ehersisyo.
Para po sa kalusugan nyo, kailangan nating tapusin ang akyat na to ngayon. Aalalayan ko po kayo, konting lakas pa po. Sumingit si Miguel na may awa sa kanyang mukha para sa ina at asawa. Huwag na nating pilitin. Maglakad na lang tayo sa patag ngayon, ha? Ang boses ni Miguel ay may halong takot sa asawa at pag-aalala para sa ina. Malamig siyang tinignan ni Isabela at bumulong ng mahina, "Huwag kang makialam. Ako lang ang nag-aalala sa kalusugan ni nanay. At saka, hindi ba sayang ang gasolina at oras na ginugol natin para makarating dito? Masaya tayong pumunta, kaya dapat masaya rin tayong umakyat." Dahil sa malamig na titig ni Isabela, hindi na nakapagsalita pa si Miguel. Sa huli, lumihis ang grupo mula sa regular na trail at pumasok sa isang liblib na daan. Nang mawala na sila sa paningin ng ibang tao, lalong bumilis ang lakad ni Isabela at lalong humingal ang dalawang pilit na sumusunod sa kanya. Alas, ako sa 4 ng hapon, habang papalubog na ang araw at humahaba na ang mga anino sa gubat, narating nila ang lugar na kilala bilang The Rockies. Ang lugar na ito ay walang mga harang na pangseguridad at direktang nakaharap sa bangin, kaya kilala ito bilang isang mapanganib na lugar para sa mga hiker. Sa ilalim ng kanilang mga paa ay isang napakalalim na bangin, habang sa malayo ay tanaw ang magandang tanawin ng Bulkang Taal na parang isang ipinintang larawan. Kinuha ni Isabela ang kanyang kamera mula sa bag at masiglang tinawag ang dalawa. "Nay! Migs! Tingnan niyo ang tanawin! Ang ganda, di ba? Dito, siguradong Instagrammable ang picture. Sige, tumayo kayo doon sa dulo ng bato." Nahihilo si Elena at napaatras. "Naku, Bel, natatakot ako dyan. Hindi ba pwedeng dito na lang?" Nay naman, hindi makikita ang view sa likod. "Konti na lang po. 2 hakbang lang paatras. Hahawakan naman po kayo ni Migs." Nagkunwari si Isabela na tumitingin sa viewfinder ng kamera habang patuloy na ginagabayan ang dalawa papalapit sa gilid ng bangin. Hinawakan ni Miguel ng mahigpit ang nanginginig na kamay ng kanyang ina at tumingin sa asawa ng may pag-aalala. "Bel, sobrang dulas dito. Umuulan kahapon kaya maraming lumot. Delikado." "Tama na. Bumaba na tayo. Pakiusap." Hindi ibinaba ni Isabela ang kanyang kamera sa kabila ng pakiusap ni Miguel. Sa halip, ang kanyang boses ay lalong naging kalmado at mapilit. "Konti pa paatras. Kailangan magkadikit kayo para pareho kayong makasama sa kuha. Ayan, dyan. Huwag kayong gagalaw." Sa isang iglap, sa likod ng viewfinder, ang mga mata ni Isabela ay nanlamig. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kamera, inilagay sa lupa, at ipinasok ang kanyang mga kamay sa bulsa. Sa gitna ng katahimikan, kung saan kahit ang huni ng mga ibon ay tila tumigil. Naramdaman ni Miguel ang isang likas na takot at sinubukang umatras, ngunit sa likuran niya ay wala ng iba kundi ang hangin. Hindi pa man natatapos ni Miguel ang kanyang sinasabi, nang walang pag-aalinlangan, itinulak ni Isabela ang dibdib ng dalawa, na para bang nagtataboy lang ng isang insekto. Isang maikli at matinis na sigaw ang bumasag sa katahimikan ng lambak. Pagkatapos ay isang malagapak na tunog ng pagbagsak ang umalingaw-ngaw sa buong kabundukan. Sa dulo ng bangin, si Isabela na lang ang natira. Maingat siyang lumapit sa gilid at sumilip sa ibaba. Matapos makumpirma ang 2 maliliit na tuldok na nakahandusay sa napakalayong ibaba, dahan-dahan niyang inayos ang kanyang buhok. Wala sa kanyang mukha ang takot o pagkabigla ng isang taong kagagawa lang ng pagpatay. Huminga ng malalim si Isabela para pakalmahin ang sarili. Pagkatapos, kinuha niya ang kanyang cellphone mula sa bulsa at tinawagan ang 911. Habang nagriring ang telepono, inihanda ni Isabela ang kanyang boses at perpektong kinontrol ang kanyang emosyon. Nang sumagot ang nasa kabilang linya, isang nakakakilabot na sigaw na parang sa isang hayop ang kanyang pinakawalan. "Hello! Tulong! May nahulog na tao dito!" Ang asawa ko at biyenan ko, nadulas sila habang kumukuha ng litrato. "Bilisan niyo po, parang awa niyo na."
Sa kabilang linya, sunod-sunod ang tanong ng rescuer, ngunit si Isabela ay paulit-ulit lang na humagulgol na parang isang taong nawala sa sarili dahil sa takot. Nang matapos ang tawag, habang ibinabalik ni Isabela ang cellphone sa kanyang bulsa, isang bahagyang ngisi at isang di maipaliwanag na pakiramdam ng ginhawa ang gumuhit sa kanyang mukha. Mas mapula pa sa mga dahon ng taglagas ang dugong bumasa sa mga bato. Ngunit sa kanyang mga mata, ang tanging nakikita ay ang katiyakan ng tagumpay. Makalipas ang 20 minuto mula sa pag-report, alas, 6:00 ng hapon, ang unang grupo ng Mauti, Makulot Rescue Team, ay humahangos na umakyat sa bundok at nakarating sa pinangyarihan. Bago kunin ng mga rescuer ang mga kalunos-lunos na bangkay sa ibaba, una nilang nakita si Isabela, ang nag-report, na nakaupo ng mapanganib sa gilid ng bato. Wala sa sarili siyang nakatingin sa kawalan. Nanginginig ang buong katawan na parang isang dahon. "Miss, okay lang po ba kayo? Naririnig niyo po ba ako?" Nang alugin ng leader ng rescuer ang kanyang balikat, nagulat si Isabela at mahigpit na kumapit sa damit nito. "Hindi! Ang asawa ko, ang nanay. Nasa ibaba sila. Nandoon sila sa ibaba. Pakiusap. Kunin niyo sila. Pakiusap po. Kumama po kayo. Pababa na po ang mga tauhan namin ngayon din. Kailangan po muna naming dalhin kayo sa isang ligtas na lugar. Halika na po. Pumasan po kayo sa likod ko." Tila naubusan ng lakas si Isabela at pumasan sa likod ng rescuer habang bumababa. Walang tigil niyang tinawag ang pangalan ng kanyang asawa at biyenan habang humahagulgol. Ang kanyang pag-iyak ay sobrang nakakadurog ng puso na nagpabigat sa dibdib ng mga rescuer habang sila'y bumababa. Gabi ng araw na iyon, alas 8:00, sa emergency room ng isang ospital sa Lipa City. Matapos makapagpahinga, nilapitan si Isabela ng hepe ng detective team mula sa lokal na istasyon ng pulisya at ng pinakabatang detective na si Ruben Cruz. Nang makita ni Isabela ang dalawang detective na dumating para sa paunang investigasyon, pilit niyang inangat ang kanyang katawan habang tinatanggal ang karayom ng dextrose sa kanyang kamay. "Alam po naming nahihirapan kayo, pero kailangan naming malaman ang eksaktong detalye ng insidente. Maaari niyo po bang ikuwento ang lahat ng naaalala ninyo?" Sa maingat na tanong ng hepe, kinagat ni Isabela ang kanyang labi at nagsimulang magsalita sa nanginginig na boses. Sana pinigilan ko sila. Gusto lang nilang magkaroon ng isa pang litrato. Kasalanan ko to. Ano po ba ang eksaktong nangyari? Gusto raw pong kunan ng solo picture ng asawa ko ang nanay niya. Sabi niya, para daw maganda ang background. Kailangan nilang umatras ng umatras. Sinigawan ko sila na delikado. Pero nadulas ang asawa ko at nawalan ng balanse. Hindi na naituloy ni Isabela ang kanyang sinasabi at napahagulgol. Inilabas ni Detective Cruz ang kanyang kwaderno at nagsulat habang matalas na pinagmamasdan ang ekspresyon ng babae. Pagkatapos po, sinubukan po ni nanay na abutin ang asawa ko para saluhin siya. Pero nagkabuhol-buhol sila at bigla na lang silang nahulog. Ang salaysay ni Isabela ay nakakakilabot na eksaktong tumugma sa paunang ulat na ipinadala ng Crime Scene Investigation Team. Nakasulat sa ulat, dahil sa mga lumot sa bato at hamog mula sa ulan noong nakaraang araw, ang ibabaw ay sobrang dulas. Mataas ang posibilidad ng pagkadulas. Bukod dito, ang lokasyon at anggulo ng pagbagsak ng dalawang bangkay ay akma sa pisikal na pattern na nangyayari kapag ang isang tao ay nadulas at nakahila ng isa pa. Kinabukasan, 25 ng Oktubre, umaga, sa interrogation room ng istasyon ng pulisya. Matapos ang magdamag na pagtatanong, nakaupo si Isabela sa waiting area, tulala habang nakatingin sa death certificate ng kanyang asawa. Kumuha si Detective Cruz ng kape mula sa vending machine para ibigay sa kanya, ngunit sa siwang ng pinto, nasaksihan niya ang isang kakaibang kilos ni Isabela.
Habang nakayuko at nanginginig ang balikat, hinaplos ng kanyang daliri ang mga salitang multiple traumatic injuries na nakasulat bilang sanhi ng kamatayan. Sa isang saglit, ang kanyang mukha na puno ng kalungkutan ay bahagyang ngumiti bago bumalik sa dati. Iyon ay hindi ngiti ng kalungkutan, kundi ngiti ng isang taong nakatapos ng isang gawain, isang ngiti ng ginhawa o kagalakan. Nanlamig ang buong katawan ni Detective Cruz at dali-dali siyang tumakbo sa kanyang hepe. Hepe, baka hindi ito simpleng aksidente. Nakita kong ngumiti si Isabela. Saglit lang, pero siguradong ngumiti siya. Pagod na kinusot ng hepe ang kanyang mukha at sinaway si Cruz. Ruben, ano ka ba? Baka namamalikmata ka lang dahil sa puyat. Namatay ang asawa't biyenan niya ng sabay. Sinong matinong tao ang ngingiti? At saka, nakita mo na ang resulta ng investigasyon sa crime scene, di ba? Walang anumang senyales ng foul play. Maliban sa mga pinsala mula sa pagkahulog, malinis ang mga katawan. Pero kailangan pa rin po nating imbestigahan. Hihilingin kong kunan ng DNA sample ang ilalim ng kuko ni Isabela at suriin ang damit na suot niya. Kung itinulak niya sila, maaring may mga bakas ng paglaban o hibla ng tela. Nang kunin ang mga bangkay, nagkagulo na ang mga rescuer at ang babae, kontaminado na ang ebidensya. At saka, ang babaeng yan ay biktima at naulila. Kung aakusahan natin siya na parang kriminal nang walang matibay na ebidensya at magreklamo siya sa human rights, ikaw ba ang mananagot? Sa mariing pagtanggi ng hepe, napakuyom ng kamao si Cruz. Ang saglit ng ngiting iyon ni Isabela ay hindi na maalis sa kanyang isipan na parang isang tatak. Ang imbestigasyon ay natigil at nagsimula na ang mga preparasyon para sa burol. Ang lamay ay dinagsa ng mga taong nakikiramay kay Isabela. Sa harap ng larawan ng mga namatay, hindi siya kumakain at paulit-ulit na hinihimatay, ginagampanan ang papel ng pinakakawawang biyuda sa mundo. Maging ang mga kamag-anak at kapitbahay ay iisa ang sinasabi sa mga detective. Napakabait na manugang niyan. Nung masakit ang tuhod ng biyena niya, dinala niya sa lahat ng sikat na ospital at napakamaalaga niya sa asawa niya. Siya ang salarin? Mga sir, mukhang hindi kayo marunong kumilatis ng tao. Ang perpektong reputasyon ni Isabela ang naging pinakamalakas niyang panangga laban sa anumang pagdududa. Ang resulta ng autopsy mula sa PNP Crime Laboratory ay pumanig din sa kanya. Sanhi ng kamatayan. Multiple fractures at organ rupture dahil sa pagkahulog. Walang ibang nakita. Negatibo sa droga. Walang bakas ng paglaban mula sa pagpalo o sakal. Maging ang siyentipikong ebidensya ay tumutol sa posibilidad ng pagpatay. Sa huli, 1 linggo matapos ang insidente, ipinag-utos ng pamunuan ng pulisya na itigil na ang investigasyon dahil sa opinyon ng publiko at kakulangan ng ebidensya. Ang konklusyon, isang trahedya ng sabay na pagkadulas. Hindi maitago ni Detective Cruz ang kanyang pagkadismaya habang tinitingnan ang case closed report sa kanyang mesa. Bilang huling pagtatangka, pinanood niyang muli ang CCTV footage mula sa isang rest stop na pinuntahan ni Isabela bago sila umakyat sa bundok. Sa video, inaayos ni Isabela ang kanyang buhok sa harap ng salamin sa banyo. Sa salamin, ang kanyang walang emosyong mukha ay biglang nagbago at naging malungkot, na parang isang bidang babae sa isang drama. Ito ay parang isang makina na nag-aayos ng emosyon. Pag-arte ito. Perpektong pag-arte, bulong ni Cruz sa sarili habang hinahampas ang monitor. Ngunit ang kaso ay isinampa na bilang isang aksidente at inilagay sa kailaliman ng mga kabinet. Ang naiwan na lang ay ang hindi makatarungang pagkamatay ng dalawa at ang mabigat na pagdududa sa puso ni Detective Cruz. Habang papalabas ng istasyon ng pulisya si Isabela, suot ang kanyang damit panluksa, naramdaman niya ang matalim na titig ni Detective Cruz sa kanyang likuran, ngunit hindi siya lumingon. Ang kanyang mga hakbang ay tila sa isang biyudang nagluluksa patungo sa burol, ngunit ang bilis at ritmo nito ay may kakaibang gaan.
Ang katotohanan, sa bangin ng Mauto, makulot ay tila tuluyan ng maitatago sa likod ng perpektong mga luha. Ngunit ito ay hindi ang katapusan, kundi ang simula lamang ng isang 7 taong pagtugis. Unang linggo ng Nobyembre 2018. Natapos na ang burol at libing, at maging ang mga dahon sa Mount Makulot ay nalagas na. Nang humupa na ang pakikiramay sa pagkamatay ni na Miguel at Elena, unti-unti nang lumabas ang mga pagdududang matagal nang nakatago. Nagsimula ito sa mga usap-usapan sa pagitan ng mga katrabaho ni Miguel. Sa mga inuman o sa pantry, pinag-uusapan nila ang kakaibang buhay may asawa ni Miguel. Sa totoo lang, hindi ba medyo nakakatakot ang asawa ni Migs? Tuwing may company party tayo, tumatawag siya ng video call at pinapakita sa kanya ang buong paligid. Hindi normal na selos yun. Huwag mo nang sabihin. Minsan, lasing si Migs at sinabi niya sa akin, parang may GPS tracker daw sa kotse niya. Kahit saan daw siya magpunta, parang multo na alam ng asawa niya at tatawag agad. Takot na takot siya. Ang tsismis na ito ay kumalat ng kumalat hanggang sa makarating sa tenga ni Detective Cruz, na malapit ng isuko ang kaso. Desperadong makahanap ng anumang lead, lihim na kinausap ni Cruz ang pinakamatalik na kaibigan at katrabaho ni Miguel na si Marco. Sa isang sulok ng coffee shop, maingat na nagsalita si Marco. Detective, ito po ay direktang sinabi sa akin ni Migs. 1 linggo bago siya mamatay, sinabi niya na parang pinapakialaman ng asawa niya ang cellphone niya. Kahit palitan niya ang password, pagkalipas ng ilang araw, nabubuksan na ulit. Sa sinabi ni Marco, nakumbinsi si Cruz na hindi ito isang simpleng aksidente. Binaliwala niya ang utos ng kanyang mga nakatataas at ipinatawag si Isabela para sa karagdagang investigasyon. 10 ng Nobyembre 2018, dumating si Isabela sa istasyon ng pulisya, nakaitim na damit at kasama ang isang abogado. Sa pagkakataong ito, hindi na nagpaligoy-ligoy si Cruz. Mrs. Reyes, naglagay po ba kayo ng GPS tracker sa sasakyan ng asawa ninyo? At may mga testimonya na regular ninyong sinusuri ang kanyang cellphone. Ano po ang masasabi ninyo rito? Nang marinig ang tanong, yumuko si Isabela at nagsimulang manginig ang balikat. Pinunasan niya ang kanyang mga mata gamit ang panyo at sumagot sa isang kaawa-awang boses. Detective, 15 araw pa lang po ang nakalipas mula nang mawala ang asawa ko. Dahil mahal na mahal ko siya, nag-aalala ako kaya tumatawag ako. Selos na po ba yon? Dahil patay na ang asawa ko at hindi na makakasagot, ginagawa niyo na akong isang selosang asawa. Kung mahal niyo siya, bakit niya pinag-iisipang makipaghiwalay? May mga impormasyon din kami na pinilit niyo silang umakyat ng bundok sa araw na iyon. Habang tumitindi ang pagtatanong ni Cruz, tumayo ang abogadong katabi niya at hinampas ang mesa. Hoy, detective, ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Ito ay isang malinaw na paglabag sa karapatang pantao. Imbes na damayan niyo ang naulila, gumagawa kayo ng kasalanan para gawin siyang kriminal. Ititigil na namin ang investigasyong ito ngayon din at magsasampa kami ng formal na reklamo sa Internal Affairs. Gamit ang sigaw ng abogado bilang hudyat, humagulgol ng malakas si Isabela. Mahal, sobrang sakit. Sana sumama na lang ako sa'yo. Bakit pa ako nabuhay para danasin ang ganitong kahihiyan? Ang kanyang iyak ay umalingaw-ngaw hanggang sa labas ng interrogation room at maging ang ibang mga pulis ay sinamaan ng tingin si Cruz. Kinabukasan, mas lumala pa ang sitwasyon kaysa sa inaasahan ni Cruz. Ang abogado ni Isabela ay naglabas ng press release na may pamagat na byuda 2 beses pinaiyak ng pulisya dahil sa puwersahang investigasyon. Ang mga comment section ng online news at social media ay napuno ng batikos laban kay Cruz at sa kapulisan. Kawawa naman, yung babae, namatayan na nga ng asawa't biyenan, ginaganyan pa, incompetent talaga ang mga pulis. Kung sino-sino na lang ang pinagbibintangan,
Buwaya. Dahil sa lumalalang opinyon ng publiko, ipinatawag ng hepe ng istasyon si Cruz sa kanyang opisina. Ibinato ng hepe ang isang salansa ng diaryo sa mesa at sumigaw. Dahil sa'yo, sira na ang reputasyon ng buong istasyon. May ebidensya ka ba? Wala, di ba? Hinala lang. Pero ginigipit mo ang naulila? Simula ngayon, tanggal ka na sa investigasyon. Mag-report ka sa community precinct bukas. Pero hepe, maraming kahina-hinalang bagay sa kasong ito. Bigyan niyo lang po ako ng pagkakataong mag-imbestiga ulit. Tumahimik ka! Labas! Sa huli, si Detective Cruz ay inilipat sa isang community precinct kung saan wala siyang kapangyarihan mag-imbestiga. Ang tanging nagduda, ang tiyahin ni Miguel, ay sumubok mag-file ng petisyon para sa muling pagbubukas ng kaso, ngunit ito ay ibinasura at pinalabas na isang alitan lamang ng mga kamag-anak na nag-aagawan sa insurance. Nang mawala na ang mga pulis sa kanyang landas, kumilos si Isabela na parang matagal nang naghihintay. Kinuha niya ang life insurance at accident insurance ng kanyang asawa at biyenan. Maging ang special investigation team ng insurance company ay nagduda dahil sa laki ng halaga at sa mga pangyayari, ngunit wala silang mahanap na ebidensya na kokontra sa opisyal na police report na nagsasabing ito ay isang aksidente. Sa huli, noong Disyembre 2018, isang kabuuang 8 milyong piso ang pumasok sa bank account ni Isabela. Kinabukasan, agad niyang ibinenta ang tinitirhan nilang kondominium. Dahil mas mura ito sa market price, mabilis itong nabenta. Tinanggal niya ang kanyang numero ng cellphone, pinutol ang lahat ng ugnayan, at naglaho na parang bula. Sa mga kapitbahay, sinabi niyang aalis siya dahil masakit sa kanya ang mga alaala ng asawa, ngunit ang truck na naghakot ng kanyang mga gamit ay mas mukhang tumatakas kaysa nagluluksa. Lumipas ang taon. Enero 2019, isang gabi. Pag-uwi ni Cruz mula sa night shift sa presinto, muli niyang inilabas ang mga litrato ng crime scene na palihim niyang kinopya. Sa ilalim ng impluwensya ng alak, habang tinitingnan ang mga litrato, napako ang kanyang tingin sa isang buong katawang litrato ni Isabela matapos siyang ma-rescue. Sa litrato, umiiyak si Isabela habang nakaupo sa isang bato at malinaw na nakikita ang kanyang suot na puting branded na sapatos. Isang ideya ang biglang pumasok sa isip ni Cruz. Nanginginig ang kamay, hinanap niya ang ulat ng panahon noong araw bago ang insidente. Ika, 23 ng Oktubre, 20 mm na ulan sa lugar ng Batangas. Noong ika, 24, araw ng insidente, maaliwalas ang panahon, ngunit ang daan sa bundok, lalo na sa hindi opisyal na trail, ay siguradong maputik dahil sa ulan at hamog. Maging ang combat boots ng mga rescuer ay puno ng putik. Sandali, sandali, walang putik. Walang putik! Sa litrato, ang talampakan at gilid ng sapatos ni Isabela ay puting-puti at malinis na parang bagong labas sa kahon. Mula sa pasukan ng trail hanggang sa pinangyarihan sa The Rockies ay mahigit 1 oras na lakaran sa maputik na daan. Imposible iyon. Hinawakan ni Cruz ang litrato at sinabunutan ang sarili. Nagpalit siya. Nagpalit siya ng sapatos bago gumawa ng krimen. May tinago siyang bagong sapatos sa kotse at pagbaba niya, nagpalit siya bago tumawag. Hayop. Ngunit huli na ang lahat. Si Isabela, kasama ang 8 milyong piso, ay naglaho na sa mundo. At si Cruz ay isa na lamang precinct commander na walang kapangyarihang mag-imbestiga. Ang malinaw at nakakakilabot na ebidensyang ito ay nanatiling isang simpleng reference photo 12 sa file ng kaso, naaalikabukan lang. Sa pagkawala ng pangunahing suspek, ang kaso ng pagkahulog ng mag-ina sa Mount Makulot ay tuluyan ng nabaon sa limot. Isang cold case. Ang katotohanan ay nabunyag, ngunit wala nang natira para patunayan ito. Ang panahon ay mabilis na lumipas. Ang trahedya sa Mount Makulot ay unti-unting nakalimutan ng mga tao.
7 beses na nagpalit ang panahon at dumating muli ang taglagas ng 2025. Sa loob ng panahong iyon, ang mundo ay tila payapang umikot, na parang tuluyan ng nabura ang alaala ng kalunos-lunos na pangyayaring iyon. 15 ng Oktubre 2025 sa isang Police Community Precinct, PCP, sa Maynila. Si Detective Ruben Cruz ay hindi na isang homicide detective, kundi isang team leader ng patrol team. Sa labas, mukha siyang isang ordinaryong pulis na malapit ng magretiro, ngunit sa pinakailalim ng kanyang drawer, naroon pa rin ang luma at kupas na file ng kaso sa Mount Makulot noong 2018. Habang naghahanda para sa night patrol, sumilip ang isang batang pulis sa monitor ni Cruz. "Sir, tinitingnan niyo na naman yang mga unidentified remains data? Saan na naman po yan galing?" Mapait na inayos ni Cruz ang kanyang salamin at pinatay ang monitor. "Wala to. Tinitingnan ko lang. Baka sakali, lumalamig na kasi ang panahon. Naalala ko lang, yung dati." "Yung kaso po 7 taon na ang nakalipas? Naku, sir, kalimutan niyo na po yun." Nakatakas na ang salarin. "At ang prescription period." "Ay, wala nga palang prescription period ang murder, pero sa totoo lang, paano pa natin siya mahuhuli?" Patrolman Reyes, ang isang krimen ay nagiging perfect crime kapag nakalimutan na. Ang mga patay ay hindi na makapagsasalita, kaya tayong mga buhay ang dapat makaalala. Iyan ang dahilan kung bakit suot ko pa rin ang unipormeng ito. Kahit na mahigpit ang tono ni Cruz, isang bahagi ng kanyang puso ay napapagod na rin. Ang tiyahin ni Miguel, ang tanging sumisigaw ng hustisya, ay pumanaw na 3 taon na ang nakalipas dahil sa sakit sa puso. Sa buong mundo, tila si Cruz na lang ang nakakaalala sa kaso. Tuwing day off, kinokolekta niya ang mga file ng cold cases at insurance fraud. Walang sawang hinahanap ang bakas ni Isabela na naglaho sa dilim. Samantala, sa isang napakagarang residential village sa Bonifacio Global City, ang The Grand Serenity Residences. Doon nakatira si Isabela na ngayon ay may bagong pangalan na Sofia Imperial. Ginamit niya ang 8 milyong pisong insurance para sa isang full-body plastic surgery at tuluyang binura ang kanyang dating mukha. Nagpakasal siyang muli sa isang kilalang tech entrepreneur na si David Ong. Ngunit sa ilalim ng maningning na chandelier, ang kanyang tahanan ay puno ng isang kakaibang tensyon. "Mahal, mas bagay sa'yo itong kurbatang to at i-cancel mo ang meeting mo mamayang gabi. Sa akin ka sasabay mag-dinner." Inayos ni Sofia ang damit ng kanyang asawa habang malambing na nagsasalita. Umiwas ng tingin si David sa salamin at maingat na sumagot. "Sofia, mahal, importante kasi, yung investor meeting mamaya, hindi pwedeng hindi ako pumunta. Alam mo naman, kapag natuloy tong deal na to, malaki ang tulong sa kumpanya. Hindi ba't ang mas importante ay ang oras natin ng magkasama? At saka, nung huli, hindi ko gusto ang tingin ng babaeng investor sa'yo. Parang lumalandi. Naiinis ako." "Huwag kang pumunta." Malambing ang boses ni Sofia, ngunit ang utos sa likod nito ay hindi matatanggihan. Pagkaalis ng kanyang asawa, binuksan niya ang isang malaking monitor sa pader ng sala. 12 maliliit na screen mula sa mga micro CCTV na nakakalat sa buong bahay ang lumitaw, ang entrada, sala, kusina, at maging ang opisina ng kanyang asawa ay walang blind spot. "Mahal kita. Kaya ko to ginagawa. Pag-aari kita. Kaya ako lang ang pwedeng tumingin sa'yo." Bulong niya sa sarili habang kinukuha ang cellphone para buksan ang GPS tracking app ng sasakyan ng kanyang asawa. Nang makita niyang papunta sa opisina ang pulang tuldok, isang ngiti ng kasiyahan ang gumuhit sa kanyang mukha habang inaabot ang isang baso ng alak. Ang parehong kamay na nagtulak sa 2 tao sa bangin, 7 taon na ang nakalipas, ay siya ring dahan-dahang sumasakal sa leeg ng bago niyang asawa gamit ang isang di nakikitang tanikala. Sa parehong oras, sa isang lumang residential area, sa probinsya ng Laguna, sa isang lugar
na nakatakda ng i-demolish. Halos lahat ng residente ay umalis na at mga abandonadong bahay na lang ang natira. Isa sa mga ito, isang lumang bahay na matagal nang hindi naalagaan at napapalibutan na ng mga baging, ay nakatakda ng gibain. Ito ang dating tahanan ni Miguel at Elena Santos, ang mga biktima ng trahedya 7 taon na ang nakalipas. Nagkataong napadaan si Cruz para sa isang routine patrol nang makita niya ang isang backhoe na gumagalaw. Ang foreman ay sumisigaw sa mga trabahador, "Hoy, kailangan nating matapos tong lugar na to ngayon. Kaya bilisan nyo. Umpisahan nyo sa bahay na yan." Ang malaking pala ng backhoe ay walang awang sinira ang pader ng dating bahay ni Miguel. Sa isang malakas na kalabog, gumuho ang mga lumang bloke. At ang mga gamit sa loob ay lumabas kasama ng isang makapal na alikabok para kay Cruz. Para bang ang sarili niyang alaala ang winawasak, dali-dali siyang tumakbo. "Sandali! Manong! Itigil niyo muna. Sandali lang. Ano ba, sir? May ginagawa kami. Delikado dito. Abala kayo." Sinubukan siyang harangin ng foreman. Ngunit hindi nagpatinag si Cruz at itinuro ang gitna ng alikabok. Yung may-ari po ng bahay na yan, namatay sa aksidente 7 taon na ang nakalipas. Mukhang hindi man lang naayos ang mga gamit nila. "Pwede po bang tingnan ko lang saglit? 10 minuto lang po." Dahil sa pakiusap ni Cruz, napakamot na lang sa ulo ang foreman. "Naku, kakaiba kang pulis." "Sige na nga, 10 minuto lang ha. Hindi pwedeng lumagpas." Nang pansamantalang huminto ang trabaho, umakyat si Cruz sa mga guho. Wasak na ang bubong at mga pader, isang kalunos-lunos na tanawin. Ang mga libro at damit na malamang ay paborito ni Miguel ay nakakalat na parang basura. Sa isang sulok ng sala, isang basag na picture frame ng pamilya ang nakasubsob. Kinuha ito ni Cruz at pinunasan ng alikabok. Sa litrato, masayang nakangiti sina Miguel at Elena at sa tabi nila, nakatayo si Isabela na may malamig at walang emosyong mukha. "Miguel, paano ka nakakatulog ng mahimbing sa ganitong kawalan ng hustisya? Patawarin mo ako." "Patawad talaga." Niyakap ni Cruz ang litrato at napabuntong hininga. Sa Maynila, sa isang mamahaling spa. Paglabas ni Sofia mula sa masahe, bigla siyang nakaramdam ng kaba at tumakbo sa banyo. Binuksan niya ng todo ang gripo at walang tigil na naghugas ng kamay hanggang sa bumula ito ng husto. Ang amoy ng malagkit na dugo na naamoy niya sa dulo ng bangin. 7 taon na ang nakalipas ay biglang bumalik sa kanyang alaala. Hindi, walang nakakaalam. Perpekto ang lahat. Yung matanda at yung tangang asawa ko, naging abo na, at ako si Sofia. "Walang problema." Bulong niya sa salamin na parang isang dasal. Namula na ang kanyang mga kamay sa kakukuskos. Ngunit ang dumi sa kanyang konsensya ay hindi maalis. Para pakalmahin ang nanginginig na kamay, kumuha siya ng tranquilizer mula sa kanyang bag at ininom ito. Nang kumalat na ang epekto ng gamot, ang kanyang mga mata ay muling naging nakakakilabot na kalmado. Kinuha niya ang kanyang cellphone, bihasang binuksan ang lock pattern ng telepono ng kanyang asawa, at sinimulang suriin ang call logs. Tingnan nga natin kung sino ang tinawagan mo ngayon. Buo ang kanyang paniniwala na ang perpekto niyang krimen ay habambuhay ng nakabaon, kaya't nakatuon na lang siya sa pagkontrol sa kanyang bagong biktima, ang kanyang kasalukuyang asawa. Ngunit sa isang di inaasahang sandali, sa loob ng isang lumang aparador sa demolition site sa Laguna, ang katotohanang natutulog sa loob ng 7 taon ay handa nang lumabas. Sa siwang ng sirang pader sa kwarto, sa pagitan ng mga bulok na plywood, isang kakaibang bagay ang kumislap sa sikat ng araw. 15 ng Oktubre 2025, tunang ng hapon, demolition site sa Laguna. Sa sandaling paghinto ng backhoe, sa gitna ng makapal na alikabok, isang sigaw mula sa isang trabahador ang narinig. "Hoy! Foreman!
May nakasuksok dito sa pader. Hindi yata tutubo ng tubig. Itinuro ng trabahador ang isang siwang sa likod ng isang lumang aparador kung saan natanggal na ang bulok na plywood. Doon, sa isang espasyong tila sinadyang gawin, may isang makapal at kulay pilak na bagay na maingat na ipinasok. Naramdaman ni Cruz ang malakas na kabog sa kanyang dibdib. At lumapit siya sa lugar na iyon. Maingat niyang kinuha ang bagay. Isang double-layer vacuum-sealed bag sa loob ng makapal na plastic na parang ginagamit sa pag-iimbak ng pagkain o mahahalagang bagay ay isang itim na electronic device na napapalibutan ng napakaraming silica gel. Ito, tablet. To, nanginginig na pinunasan ni Cruz ang alikabok sa plastic. Kahit 7 taon na ang lumipas, dahil sa perpektong pagkasil, ang device ay walang bakas ng kalawang o pinsala mula sa halumigmig para itong isang time capsule na desperadong ipinadala ni Miguel para sa kung sino man ang makakahanap nito sa hinaharap. Humingi ng paumanhin si Cruz sa foreman at agad na kinumpiska ang bagay. Pagsakay niya sa patrol car, binuksan niya ang sirena at humarurot pabalik ng Maynila. Ang kanyang destinasyon ay hindi isang ordinaryong repair shop, kundi ang PNP Cybercrime and Forensic Center sa Camp Crame. 6:30 ng hapon, PNP Cybercrime and Forensic Center. Nagulat ang mga analyst sa biglaang pagdating ni Cruz, ngunit hindi nila mapigilan ang kanyang determinasyon. Tinawagan niya ang kanyang dating hepe, na ngayon ay isang mataas na opisyal na at halos magmakaawa para sa isang agarang pagsusuri. Sa ilalim ng malamig na ilaw ng laboratorio, maingat na binuksan ng isang senior analyst ang vacuum bag. Isang tunog ng sumisingaw na hangin ang narinig ang hangin mula 7 taon na ang nakalilipas at ang lumang tablet ni Miguel ay sa wakas ay lumabas. Sir, mukhang malinis ang labas pero problema ang baterya. 7 taon na itong discharged, walang boltahe. Hindi natin masisiguro kung gumagana pa ang internal circuits. Maingat na binuksan ng analyst ang device at sinuri sa ilalim ng mikroskopyo. Sa kabutihang palad, dahil sa mga desiccant, hindi nasira ang mahahalagang chipset, ngunit ang power supply ay tuluyan ng patay. Agad na tinanggal ng team ang baterya at sinubukang i-boot ito sa pamamagitan ng direktang pagkonekta ng external power source sa motherboard. Mula sa salamin, pinanood ni Cruz ang proseso habang nagdarasal. Parang awa mo na. Bumukas ka. Miguel, tulungan mo ako. Minsan lang, stable na ang boltahe. Susubukan na nating i-boot. 3, 2, 1. Nang pindutin ng analyst ang power button, isang puting logo ng brand ang dahan-dahang lumitaw sa itim na screen. Napakuyom ng kamao si Cruz at napasigaw sa tuwa. Maya-maya, bumukas ang device at lumabas ang lock screen. Nakakagulat, walang password o pattern lock. Karaniwan, nilalagyan ito ng security, ngunit tila sinadya ni Miguel na iwan itong bukas. Para kung sino man ang makahanap nito, ay agad na makita ang laman. Walang laman ang desktop maliban sa isang folder sa gitna na may pangalang Aking Mga Tala. Nang i-click ng analyst ang folder, lumabas ang daan-daang audio recording files, isang document app na may pangalang Talaarawan, at mga screenshot na nakaayos ayon sa petsa. Hiniling ni Cruz na buksan ang pinakahuling entry sa Talaarawan. Ang pamagat, maaaring mamatay ako bukas. Ang petsa, Ika, 23 ng Oktubre, 2018. Isang araw bago ang insidente, habang binabasa ni Cruz ang text sa monitor, hindi siya makahinga sa gulat. Oktubre 23, 2018. Umuulan. Sinabi ng asawa ko na umakyat kami ng Mount Makulot bukas. Gusto pa niyang isama si nanay. Hindi ako makatanggi. Ang tingin niya ay pareho sa tingin niya noong inilagay niya ang paborito kong pusa sa washing machine at pinaikot ito. 7 taon na ang nakalipas. Kung hindi ako makakabalik,
Sana, kung sino man ang makahanap ng tablet na ito, ay ibunyag ang katotohanan. Si Isabela ay isang demonyo. Minamanmanan niya ako, pinapakinggan ang mga tawag ko, at dahan-dahan akong pinapatay. Nanay, patawarin niyo po ako. Dahil sa katangahan ko, nadamay pa kayo. Hindi ito isang ordinaryong talaarawan. Ito ay isang testamento ng isang biktima na alam na ang kanyang kamatayan at isang malinaw na pagturo sa salarin. Naramdaman ni Cruz ang pag-init ng kanyang mga mata. Ang mabigat na pasanin sa kanyang dibdib sa loob ng 7 taon ay unti-unting gumaan, ngunit napalitan ito ng matinding galit. Ito na ang ebidensya, sir. Nakita niyo ba? Hindi ito aksidente. Isang planadong pagpatay. Ang opisyal na nasa likod niya, ang kanyang dating hepe, ay seryoso na ring nakatingin sa monitor. Bumuntong hininga siya at tinapik ang balikat ni Cruz. Ruben, mali ako. Sana nakinig ako sa iyo noon. Sir, kailangan natin siyang hulihin ngayon. Siguradong nagbago na siya ng pagkatao at nagpapasasa sa buhay. Sige, itago natin ang tungkol sa tablet na to. Baka tumakas yan kapag nalaman ng media. Ako ang bahala. Bumuo ka ng isang special investigation team. Top secret. Pumili ka ng mga taong gusto mo. Salamat po, sir. Maraming salamat po. Sinimulan agad ng team ang full data recovery. Ang dami ng data sa tablet ay hindi ka pani-paniwala. Mga audio recording ng mga sigaw at pagmumura ni Isabela, mga screenshot ng tracking app, at mga video ng mga kakaibang kilos niya na lihim na kinunan ni Miguel. Ang maliit na device na ito ay naglalaman ng 7 taong patotoo ng kabaliwan at karahasan ni Isabela. Sa parehong oras, sa isang penthouse sa BGC. Sa dilim ng sala, nakaupo si Sofia, sa sofa, kinakagat ang kanyang mga kuko. Mula pa kaninang hapon, nakakaramdam siya ng isang di maipaliwanag na kaba. Para bang may nakatingin sa kanyang batok. Ano to? Bakit ganito ang pakiramdam ko? Ikinabit niya ang lahat ng kurtina at pinatay ang lahat ng ilaw. Ang tanging liwanag ay mula sa 12 CCTV monitors sa pader. Sa screen, ang kanyang kasalukuyang asawa ay nag-overtime sa kanyang opisina. Kinuha niya ang kanyang bote ng tranquilizer at uminom ng 2. Okay lang, walang nangyayari. 7 taon na, walang makukuha sa bulok na bahay na yon. Sinubukan niyang kumbinsihin ang sarili. Ngunit ang huling tingin ng kanyang asawa habang nahuhulog sa bangin ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan. Hindi niya alam na ang multo ng kanyang nakaraan ay papalapit na sa anyo ng mga digital signals. Sa monitor ng PNP, ang progress bar ng data recovery ay dahan-dahang napupuno. 98%, 99%. Completed. Nang lumabas ang mensahe, napakuyom ng kamao si Cruz. Ang time capsule mula sa mga patay ay bukas na, at sa loob nito ay ang pinakamalakas na sandata para hulihin ang demonyo. 16 ng Oktubre, 2025, 10 ng umaga, PNP Cybercrime and Forensic Center. Puno ng puyat ang mga mata, nagtipon si Detective Cruz at ang kanyang bagong team sa harap ng monitor. Ang data mula sa tablet ni Miguel ay higit pa sa isang talaan. Ito ay isang archive ng katatakutan. Sinimulan ng senior analyst ang briefing. Ang resulta ay nakakagulat. Na-recover namin ang mahigit 150 na tinanggal na audio files, 600 na screenshot at mga text logs. Ang mga data na ito ay nagpapatunay na si Isabela Reyes ay hindi lang isang selosang asawa, kundi isang highly manipulative at sadistic sociopath. Binuksan ng analyst ang isang folder na may pangalang Araw-araw na Tala. Lumabas ang mga memo at litrato ni Miguel. Itinuro ni Cruz ang isang entry na may petsang Setyembre 12, 2018. Ano to? Litrato ng toothbrush? Opo, mas nakakagulat po ang nilalaman nito. Binasa ng analyst ang text file. Ngayong umaga, nakita ko ang asawa ko na ginagamit ang toothbrush ko para linisin ang loob ng inidoro.
Humuhuni pa siya habang binabanlawan ito sa tubig ng inidoro bago ibalik sa lalagyan. Pagkatapos, sa almusal, sinubuan niya ako at sinabing, "Mahal, magsipilyo ka bago pumasok ha?" Na may ngiti. Muntik na akong masuka at tumakbo ako sa banyo. Sigurado akong demonyo siya. Napailing na lang ang mga detective. Sa tabi nito ay isang litrato ng mga Tupperware na puno ng ulam na ipinadala ni Elena mula sa probinsya na nakatapon sa basurahan. Sa harap ni Miguel, ngingiti si Isabela at sasabihing, ang sarap talaga ng luto ni nanay. Pero pagkaalis niya, itatapon niya ito at kukunan pa ng litrato. Ang behavior pattern ni Isabela ay isang kombinasyon ng paranoid personality disorder at sociopathic tendencies. Para sa kanya, ang asawa niya ay hindi isang minamahal, kundi isang pag-aari na kailangang kontrolin ng husto ang mga gawain tulad ng paglilinis ng inidoro, gamit ang toothbrush ng asawa o pagtatapon ng pagkain ng biyenan ay nagpapakita ng isang sadistic na ugali kung saan nakakaramdam siya ng kasiyahan sa pamamagitan ng panlilinlang at pagpapakita ng kapangyarihan. Sunod na binuksan ng analyst ang folder ng spyware logs. Lumabas ang mga screenshot ng phone screen ni Miguel. Lihim na nag-install si Isabela ng isang hacking app para subaybayan ang lahat ng tawag, text at search history ng kanyang asawa, 24,007. Ang pinakamatibay na ebidensya ay isang screenshot mula Oktubre 21, 2018, 3 araw bago ang insidente. Sa phone screen ni Miguel, nakabukas ang isang search engine at ang search query ay annulment lawyer, restraining order, pathological jealousy as grounds for annulment. Hinampas ni Cruz ang mesa. Ito na! Ang motibo! Nalaman niyang aalis na ang asawa niya. Para kay Isabela, hindi niya matatanggap na tatakas ang kanyang pag-aari. Tama po. At tingnan niyo po ang huling memo. Isinulat ito ni Miguel bago sila umalis noong araw ng insidente. Ang memo ay maikli ngunit naglalaman ng isang mahalagang detalye tungkol sa nakaraan ni Isabela. Pinipilit ako ni Isabela na umakyat ng bundok. Pareho sa tingin niya, noong pinatay niya ang paborito kong pusang kalye sa washing machine sa dati kong apartment noong college kami. Pusa? May record din siya ng animal cruelty? Tumayo ang isang batang detective. Opo, sir. Base sa memo, sinuri namin ang records ng university niya. Noong 2011, nahuli siyang nagmamaltrato ng isang pusa sa campus at inirekomenda para sa counseling. Nakasulat sa logbook ng counselor. Extreme aggression towards any subject that rejects her affection. Ang mga piraso ng puzzle ay unti-unting nabubuo. Inilalantad ang halimaw sa likod ng pagkatao ni Isabela. Ngunit ang mga ito ay circumstantial evidence pa lang. Ngumiti ang senior analyst at binuksan ang huling folder. Sir, ito na ang smoking gun. Na-recover namin ang location history timeline mula sa cloud account na nakalink sa tablet. Para subaybayan ang asawa niya, sinet up ni Isabela na automatikong i-backup ang lahat, pati na ang GPS data ng kotse niya. Ito ang nagpahamak sa kanya. Isang mapa ang lumabas sa screen na may pulang linyang gumuguhit sa isang ruta. Ang petsa, Oktubre 17, 2018, eksaktong isang linggo bago ang krimen. Ang sasakyan ni Isabela ay bumiyahe mula Maynila papuntang Mount Makulot at ang GPS signal ng kanyang cellphone ay naitala sa mismong bangin kung saan nahulog sina Miguel at Elena na nanatili roon sa loob ng 40 minuto. Hindi iyon ang unang beses niyang pumunta doon. Isang linggo bago ang krimen, nag-scout na siya. Tiningnan niya kung saan ang pinakamadulas, kung saan ang blind spot ng CCTV, at anong oras ang pinakamagandang gawin para walang makakita. Ito ay isang malinaw na planadong pagpatay. Nanlamig ang buong katawan ni Cruz. Iba ang sentensya ng isang planadong krimen. Wala nang kawala si Isabela. Sige, sapat na to. Mag-apply na tayo ng arrest warrant. At kailangan nating siguruhin ang kaligtasan ng
kasalukuyang asawa niya. Baka may binabalak na naman yung babaeng yun. Agad na inilagay ni Cruz ang kasalukuyang impormasyon at litrato ni Sofia Imperial sa whiteboard. Nagbago man ang mukha, ang kabaliwan sa kanyang mga mata ay pareho pa rin. Mula sa PhilHealth, nakuha ng team ang medical records ng kasalukuyang asawa, si David Ong. Ang resulta ay tulad ng inaasahan. Sa nakalipas na 6 na buwan, 4 beses siyang isinugod sa ER dahil sa di maipaliwanag na gastroenteritis, food poisoning at pagkahilo. Bukod dito, mayroon siyang life insurance na nagkakahalaga ng 30 milyong piso at si Sofia ang beneficiary. Kumikilos na siya. Hindi yan gastroenteritis. Malamang, nilalagyan niya ng laso ng pagkain, dahan-dahan, tulad ng ginawa niya kay Miguel, para palabasin na aksidente ang pagkamatay. Tumingin si Cruz sa relo. 2 ng hapon, kailangang kumilos ng mabilis. Lahat, humanda, target. The Grand Serenity Residences, BGC. Ang pangalan niya ay Sofia Imperial o Isabela Reyes. Kailangan natin siyang mahuli ngayong gabi. Tumayo ang mga detective at inihanda ang kanilang mga gamit. Kinuha ni Cruz ang family picture ni Miguel mula sa kanyang bulsa. Tila sumusuporta ang malungkot na mga mata ni Miguel sa litrato. Miguel, konting tiis na lang. Ang boses mo, ipaparinig na natin sa buong mundo. Ang tunog ng mga sirena mula sa mga sasakyan ng pulis ay bumasag sa katahimikan ng hapon. Ika, 16 Oktubre 2025 gabi. Sa pamamagitan ng tablet ni Miguel, masusing binalikan ng investigation team ang bawat kilos ni Isabela, 7 taon na ang nakalipas. Sa pagsusuri ng kanyang mga financial records, natagpuan ng team ang isang resibo na sumira sa kanyang alibi. Noong umaga ng Oktubre 24, 2018, bago sila pumasok sa Mount Makulot, may binili siya mula sa isang kalapit na hardware store, isang gas lighter at isang 2 litrong lalagyan ng gasolina. Agad na nagpunta si Cruz sa Batangas. Sa kabutihang palad, ang matandang may-ari ng hardware ay nandoon pa rin. Ipinakita ni Cruz ang kanyang badge at ang litrato ni Isabela noong 2018. Manong, pasensya na po sa abala. Naalala niyo po ba ang babaeng ito? 7 taon na ang nakalipas? Kakaibang customer po siya. Babaeng mag-isa na bumili ng lighter at lalagyan ng gasolina. Tinitigan ng matanda ang litrato at tumango. Oo, natatandaan ko siya. Biniro ko pa nga. Susunugin mo ba ang bundok? Nagalit siya. Sira daw ang kotse niya, kaya pambili lang daw ng reserbang gasolina. Ano po ang suot niya noon? Hindi hiking clothes. Parang office pants at naka-heels pa yata. Naisip ko nga, kung aakyat to ng bundok, kailangan niya munang magpalit ng sapatos. Napakuyom ng kamao si Cruz. Sinabi ni Isabela sa investigasyon na nakasuot na siya ng hiking gear mula pa umaga. Ang testimonya ng may-ari ay nagpapatunay na ang kanyang hiking outfit ay isang costume na inihanda para sa krimen. Ang gasolina at lighter ay malamang para sunugin ang mga bangkay, ngunit hindi niya nagawa. Samantala, sa Maynila, may isa pang natuklasan ang cybercrime unit sa paghahanap sa internet gamit ang mga keyword na Mount Makulot, nakakatakot na babae, at BP. Natagpuan nila ang isang blog post mula 2018. Ang nagsulat ay anak ng isang tindera ng mais at kamote Q sa paanan ng bundok. Oktubre 24, 2018. Nakakatakot na pamilya sa harap ng tindahan namin. Habang tumutulong ako kay nanay kanina, may nakita akong kakaibang babae. Nakasuot ng fluorescent na damit, nakaakbay sa isang matandang babae na halos umiiyak na habang kinakaladkad. Yung lalaki sa likod, nakayuko lang, pero ang pinaka-nakakatakot ay ang itsura ng babae. Nakangiti ang bibig, pero ang mga mata niya parang papatay. Tinanong ko kung bibili sila ng mais, pero sa titig niya,
Natigilan ako. Ngayon, nakita ko sa balita, may nahulog daw sa Mount Makulot. Wag naman sanang sila yun. Ang oras ng post ay eksaktong tumutugma sa oras na pumasok sila sa trail. Ang paglalarawan ay perpektong akma sa CCTV at sa mga biktima. Ang masayang family outing ay isang kasinungalingan. Habang papalapit na ang mga pulis, kinausap ni Cruz ang kasalukuyang asawa ni Isabela na si David Ong. Nang makita ni David ang mga ebidensya mula sa tablet, hindi siya makapaniwala. Si Sofia, ang asawa ko. Pinatay ang dati niyang asawa at ako. Mr. Ong, hindi na po ligtas ang bahay ninyo. Hindi ka niya mahal? Kinokontrol ka lang niya. Ang life insurance mo ay 30 milyon. Ganito rin ang nangyari kay Miguel. Namutla si David. Bye, 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 bye. Umuwi siya at gamit ang isang detektor, natagpuan niya ang mga hidden camera at listening device sa buong bahay. Gumuho ang kanyang mundo. Samantala, sa sala, habang minomonitor ni Sofia ang mga CCTV sa kanyang tablet, napansin niya ang kakaibang kilos ng asawa. Nang buksan nito ang smoke detector at makita ang kamera, alam na ni Sofia, nahuli na ang damuhong to. Pagsilip niya sa bintana, may nakita siyang isang itim na van na nakaparada sa labas. Tumunog ang kanyang internal alarm. Bago pa siya makorner, binuksan niya ang kanyang safe. Kinuha niya ang pera, alahas, at peking pasaporte. Mabilis niyang inilipat ang kanyang pera sa isang offshore account at itinapon ang kanyang SIM card sa inidoro. Hulihin ako! Asa pa kayo? Bumaba siya sa parking at sumakay sa isang luma at maliit na kotse, isang escape car na matagal na niyang inihanda. Habang hinahabol ng mga pulis ang kanyang Mercedes, tahimik siyang nakatakas. Ngumisi siya habang tinitingnan ang kanyang penthouse sa huling pagkakataon. Magsisimula lang ako ulit. Suspect? Tumatakas? Silver na kotse, di makita ang plaka. Agad na naglabas ng hold departure order at nationwide alert ang mga pulis. Ngunit si Sofia ay lumihis na sa expressway at dumaan sa mga probinsya para iwasan ang mga checkpoint. Ang kanyang destinasyon ay hindi ang airport, kundi isang liblib na daungan sa Timog Luzon kung saan naghihintay ang isang contact na magpupuslit sa kanya palabas ng bansa. 11:30 ng gabi. Sa isang container yard, sa isang daungan, bumubuhos ang malakas na ulan. Isang silver na kotse ang pumasok sa madilim na lugar. Sa loob, naiinip na si Sofia. Maya-maya, isang lalaking nakaitim na kapote ang lumitaw ang kontak niya. Pero bago pa siya makalabas, dumating ang napakaraming sasakyan ng pulis. Sinasara ang lahat ng labasan. Huwag kang kikilos, pulis to! Walang pag-aalinlangan, inatras ni Sofia ang kotse at binangga ang police car sa likod. Sinubukan niyang tumakas, ngunit may inihanda na si Cruz. Mga spike strip sa sahig, sumabog ang 4 na gulong ng kanyang kotse. Nawalan ng kontrol, sumalpok ito sa mga bakal. Bago pa siya makabawi, binasag ng mga pulis ang bintana at kinaladkad siya palabas. Bitawan niyo ako! Hindi niyo ba ako kilala? Tawagan niyo ang abogado ko. Isabela Reyes, alias Sofia Imperial. Inaaresto ka namin para sa kasong parricide, murder, at insurance fraud. Ipinusasan siya ni Cruz habang binabasa ang kanyang mga karapatan. Kahit nakaposas, galit siyang tumitig kay Cruz. Pagsisisihan mo to! Kinabukasan, sa interrogation room, ang kanyang magaling na abogado ay nagrereklamo. Detective, sobra na to. Isinara na ang kasong ito 7 taon na ang nakalipas at ang kliyente ko ay posibleng buntis. Kailangan muna siyang dalhin sa ospital. Sa likod ng abogado, si Sofia ay umaarting isang takot na biktima. Sir, nasusuka po ako. Pwede po bang magbanyo? Pumayag si Cruz. Sa loob ng banyo, nilunok sana niya ang isang papel na may mga detalye ng kanyang offshore account, ngunit itinapon na lang niya sa inidoro. Bumalik sa interrogation room, dala ni Cruz ang isang kahon.
Tama na ang drama. Inilabas niya ang itim na tablet. Nang makita ito, nanlaki ang mga mata ni Sofia. Ano yan? Akala mo, ang mga patay ay hindi na nagsasalita. Pero naghintay si Miguel sa loob nito, sa loob ng 7 taon. Pinatugtog ni Cruz ang isang audio diary entry sa boses mismo ni Miguel, Oktubre 20. Nilagyan ni Isabela ng GPS tracker ang kotse ko. Lahat sinusubaybayan niya. Hindi ako makahinga. Kagabi, narinig ko siyang nagsasalita habang tulog. Kung wala lang si nanay, kapag namatay silang lahat, sa akin ka lang. Sobrang takot ko. Hindi ako makatulog. Tulungan niyo ako. Ang nanginginig na boses ni Miguel ay pumuno sa silid. Nabitawan ng abogado ang kanyang mga papel. Namutla si Sofia. Gawa-gawa lang yan. May sakit siya sa pag-iisip. Sigaw niya. Kalmadong sumagot si Cruz. Pagmamahal ba ang tawag mo sa pag-spy? At paglilinis ng inidoro gamit ang toothbrush niya? Narito ang lahat ng ebidensya, pati na ang GPS data ng pag-scout mo sa bundok. Sinungaling. At ang tablet na ito ay natagpuan sa pader ng bahay na ipinagbili mo. Itinago niya ito para hindi mo makita. Gawa-gawa pa rin ba to? Ipinakita ni Cruz ang video kung saan itinatapon ni Sofia ang mga ulam. Sa pagkakita ng kanyang karumal-dumal na gawain, umungol si Sofia na parang isang hayop. Abogado, anong ginagawa mo? Idemanda mo siya. Pero umiling lang ang abogado. Inilapit ni Cruz ang kanyang mukha kay Sofia. Isabela, sumuko ka na. Walang nang magtatanggol sa'yo. Ang pinatay mong si Miguel Santos, pagkatapos ng 7 taon, ay nagsalita na. Ipinindot ni Cruz ang play button sa huling file. Ang unang narinig ay ang malakas na ihip ng hangin. Pagkatapos, ang desperadong boses ni Miguel. Mahal, anong ginagawa mo? Bitawan mo si nanay. Huwag mo kaming itulak. Sumunod ang malamig na boses ni Isabela. Bitawan mo siya. Sa akin ka lang. Kahit sa kamatayan. Isabela. Ah, hindi. Miguel. Isang kalabog. At pagkatapos ay katahimikan. Napabuntong hininga ang abogado. Kinuha ang kanyang gamit. At tumayo. Mrs. Reyes, aatras na ako sa kasong ito. Imposibleng ipagtanggol. Humanap ka na lang ng public attorney. Wag. Babayaran kita. Umupo ka. Ngunit umalis ang abogado. Silang dalawa na lang ni Cruz ang natira. Narinig mo? Hanggang sa huling sandali, nirecord ni Miguel ang lahat. Tanggalin mo na ang maskara mo. Biglang tumawa si Isabela, isang nakakakilabot at baliw na tawa. Pera? Akala niyo lahat dahil sa pera? Nakakatawa. Kayang-kaya kong kumita niyan. Kung ganoon, bakit mo ginawa? Dahil mahal ko siya. Mahal na mahal. Inaagaw siya sa akin ng matandang yon. Nakita ko siyang sinusubuan ng ulam ang nanay niya. Hindi niya yon ginawa sa akin kahit kailan. Anong pinagkaiba nun sa panloloko? Lagi silang magkayakap, hindi ko na matiis. Para sa kanya, ang pagmamahal ng anak sa ina ay isang pagtataksil. Okay, isa pang tanong. Yung sapatos mo noon, napansin kong sobrang linis. Paano mo ginawa yon? Ngumisi si Isabela. Ipinagmamalaki ang kanyang galing. Sa tingin mo, tanga ako? May tinago akong bagong sapatos sa kotse. Pagbaba ko, nagpalit agad ako bago tumawag sa 911. Yung gasolina, plano ko sanang sunugin sila, pero mahirap bumaba. At saka, alam kong iisipin ng mga pulis na aksidente lang. Humilig siya. Pero, detective, may sasabihin akong masaya. Nung itinulak ko sila, hindi agad nahulog ang asawa ko. Sumabit siya sa isang puno. Nagkatinginan kami. Nanlamig ang buong katawan ni Cruz. Alam mo kung anong sinabi niya? Bel, tulungan mo ako. Habang inaabot ang kamay. Mukha siyang kaawa-awa. Kaya sinabi ko, mahal, pasensya na. Pero kapag nabuhay ka, babalikan mo na naman yung babaeng yun. Ayoko nun. Magpahinga ka na lang dyan.
Pagkatapos, kumuha ako ng bato at ibinato ko sa ulo niya. Sa pangalawang bato, tinamaan ko siya. Nahulog siya. Doon lang ako nakampante. Sa labas ng silid, napahawak sa bibig ang mga kamag-anak ni Miguel at mga pulis sa sobrang gulat. Hindi lang ito pagpatay, kundi isang brutal na pagtiyak sa kamatayan. Ang asawa ko, hindi pwedeng mapunta sa iba, kahit sa kamatayan. Kaya sinigurado ko, ngayon, sa akin na siya, magpakailanman. Sinulat ni Cruz ang huling linya sa ulat. Suspect Isabela Reyes. Umamin sa lahat ng krimen. Isabela, huwag mong tawaging pag-ibig ang karumal-dumal mong obsesyon. Pagpatay yan. At tulad ng gusto mo, hindi na makukuha ng iba si Miguel, pero ikaw, habang buhay kang mabubulok sa impyerno ng kulungan. Ngunit si Isabela ay humuhuni lang, paulit-ulit na inaalala ang magandang tanawin ng pagbagsak ng kanyang asawa. Sa korte, ang hangin ay nagyeyelo. Si Isabela, na patuloy na itinanggi ang kasalanan, ay walang emosyong nakaupo. Binasa ng hukom ang hatol. Ang akusadong si Isabela Reyes ay planadong pinatay ang kanyang asawa at biyenan sa isang karumal-dumal na paraan. Ang kanyang ginawa na pagbato sa biktimang si Miguel Santos habang ito'y humihingi ng tulong ay isang gawain na lumapastangan sa dignidad ng tao. Dahil dito, at sa kawalan ng anumang pagsisisi, hinahatulan ng korteng ito ang akusado ng reclusion perpetua. Nang marinig ang hatol, tumayo si Isabela at sumigaw na parang baliw. Ano? Anong mali sa ginawa ko? Ginawa ko yun dahil sa pag-ibig. Sino kang hukom ka para makialam? Habang kinakaladkad siya palabas ng mga guwardya, patuloy siyang sumisigaw. Mahal ako ni Miguel. Sa akin lang siya. Ang kanyang mga sigaw ay nag-iwan ng takot sa lahat. Dahil sa kaso, nagsimula ang pagbabago. Naging sentro ng atensyon ang isyu ng domestic stalking at gaslighting. Nagsimulang talakayin sa Kongreso ang Miguel's Law para palakasin ang mga batas laban sa karahasan sa loob ng tahanan. Ang 80 milyong pisong insurance ay ibinalik at ibinigay sa isang foundation para sa mga biktima ng krimen. Makalipas ang ilang panahon, bumalik si Cruz sa Mount Makulot. Siya na ngayon ang team leader ng Homicide Division. Nag-alay siya ng mga bulaklak at isang hindi sinindihang sigarilyo sa lugar ng krimen. Miguel, Gneng, Santos, patawad kung natagalan. Nasa kulungan na siya. Magpahinga na kayo ng payapa. Pinunasan niya ang kanyang luha at tumalikod. Sa loob ng isang solitary confinement cell, si Isabela ay nakaupo, nakaharap sa pader. Walang tigil niyang kinukutkot ang pader gamit ang kanyang mga kuko. Paulit-ulit na isinusulat ang pangalang Miguel. Mahal, kumain ka na ba? Huwag kang makikipag-usap sa babaeng yon. Ha? Maghintay ka lang. Pupunta na ako dyan. Nakakulong man siya. Ang kanyang isip ay nakakulong pa rin sa kanyang obsession. Sa lugar kung saan nakatayo ang dating bahay ni na Miguel, isang maliit na parke na ngayon ang itinayo. Puno ito ng mga batang naglalaro. Ang tablet ni Miguel ay nasa isang museo na ng pulisya. Sa tabi nito, isang plake na may nakasulat. Ang mga patay ay hindi makapagsalita, ngunit ang mga tala ay nagsasabi ng katotohanan. Ang kanyang matapang na pagtatala ay nag-iwan ng isang aral na mayroong pag-ibig na mas malupit pa sa pagpatay. Ang katotohanan ay minsan huli nang dumarating, ngunit hindi ito naliligaw. Ito ang pagtatapos ng kuwento. Kung napakinggan ninyo hanggang sa huli, mag-iwan ng isang komento ng pakikiramay para sa mga biktima. Ang kabutihang ipinapakita ninyo sa iba ay tiyak na magbabalik sa inyo at sa inyong mga anak ng 1,000 beses. Salamat sa pagsama ninyo hanggang sa dulo.